Alam mo ba na may 4 na bagay na dapat mong gawin bago dumating ang Abril para siguraduhing makukuha mo ang tamang SSS at GSIS pension benefits sa 2026? Huwag palampasin ang mga critical na updates dahil maaaring maapektuhan ang iyong pension payments at may mga bagong rules na dapat mong malaman na yon. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil ibabahagi ko ang pinakabagong impormasyon tungkol sa SSS at GSIS pension crisis sa Pilipinas. Siguradong makakatulong ito sa iyo para hindi ka mawalan ng benepisyo. Kung gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong mahahalagang impormasyon, mag-subscribe na sa channel na ito at i-click ang bell para unang malaman ang bawat update. Mga kaibigan, kung hindi ka pa nakakakilos na yon, pakinggan mo muna ito dahil baka ang hindi mong ginagawa ngayon ay magastos para sa iyo bukas. Hindi lang basta pera ang nakataya dito. Ang iyong pensyon, ang iyong mga benepisyo, ang iyong kinabukasan. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa mga hakbang na kailangan mong gawin bago pa man matapos ang guwang ito. Oo, Abril na. At kung miyembro ka ng SSS o ng GSIS, may mga bagay na kailangan mong atupagin. Hindi mamayang-maya, hindi bukas, kundi ngayon din. Kaya pag-usapan natin ito ng seryoso, ngunit malinaw at simpleng-simple para walang maiwanan, walang malimutan. Nagsimula tayo sa unang bagay na dapat mong gawin at ito ay isang bagay na maraming miyembro ng SSS ang paulit-ulit na nalilimutan hanggang sa biglang maisuspende ang kanilang pensyon nang walang anumang babala. Ang tinatawag na AOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang programa ng SSS na nagpapatunay na ikaw ay buhay pa, eligible pa at patuloy na dapat makatanggap ng iyong buwanang pensyon. Hindi ito biro, hindi ito optional. Ayon sa SSS mismo, ang mga pensyonero na nabibigo sa ACP ay automatikong masuspende ang pensyon isang buwan pagkatapos ng kanilang birthday month. At kung makalipas pang 2 taon na hindi mo pa rin na-smit ang compliance, maaring kantahin ang iyong pensyon ng tuluyan. Ibig sabihin, maaring mawalay ka sa benepisyong iyong pinapagalan sa loob ng maraming taon. Nakakatakot, hindi ba? Pero ang magandang balita ay ang SSS ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang sistema para gawing mas madali ang prosesong ito para sa lahat. Noong nakaraan, kailangan pang pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS para mag-comply sa ACOP. Ngayon, inilunsad na ng SSS ang kanilang facial authentication system na nagbibigay daan sa mga pensyonero na makumpleto ang ACOP requirements nang hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Sa pamamagitan ng MyS Portal o ng SSS mobile app, maaari mong i-verify ang iyong sarili gamit lang ang iyong mukha. Ang tinatawag nilang liveness check. At tapos ka na, ganun kasimple. Ngayon, kung kailangan mo pang pumunta sa branch dahil hindi tugma ang iyong mga records sa PhilSys, o kung pensyonero ka dahil sa disability, maaring kailangan mong personal na lumabas. Pero para sa karamihan ng retirement pensioners na naninirahan dito sa Pilipinas, maaari na itong gawin online. Ang mahalaga ay gawin mo ito sa iyong birthday month. Hindi bago, hindi huli. Kung hindi mo pa naisasagawa ito ngayong Abril at ito ang iyong birthday month, magtayo ka na ng teleponyo at simula na ang proseso habang tumatambay ka pa rito. At ngayon, pag-usapan naman natin ang para sa mga miyembro ng GSIS, ang mga government employees at retirees. Kung ang SSS ay may ACOP, ang GSIS naman ay may tinatawag na APER, ang Annual Pensioners Information Revalidation. Ito ang katumbas ng ACOP para sa mga pensyonero ng gobyerno at kasing importante rin ito. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon, ang hindi pagsumit ng APAR sa tamang oras ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagtigil ng iyong buwan ng pensyon. Kaya kung GS pensioner ka, siguraduhing updated ang lahat ng iyong impormasyon. Ang iyong address, ang iyong bank account details, ang iyong contact, i-number at isumite ang iyong APAR sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app, sa pamamagitan ng virtual appointment sa GSI Appointment Buddy, o sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na service desk sa mga malls. Oo, nag-expand na ang GSIS ng kanilang mga serbisyo. Kasama na ang mga service desk sa mga mall nationwide. Kaya hindi na kailangang pumila ng mahabang oras sa opisyal na branch kung hindi mo gustong gawin yon. Dito tayo pumunta sa ikalawang bagay na kailangan mong gawin bago matapos ang Abril.
Ang i-update ang iyong bank accounts at payment information. Ito ay para sa lahat. SSS Min o GSIS, miyembro ka, pensyonero man o aktibong nagbabayad pa lang ng contributions. Napakaraming miyembro ang nagrereklamo na hindi nakakatanggap ng kanilang pensyon o benepisyo sa tamang oras. At sa maraming pagkakataon, ang dahilan ay simple lang. Outdated ang kanilang bank account information. Baka nagsarado na ang lumang account mo. Baka nagpalipat-lipat ka ng bangko. Baka nag-exchange ka ng e-wallet. Lahat ng ito ay kailangan mong i-reflect sa iyong SSS o GSIS account. Para sa mga SSS members, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng My SS Portal sa website o app. I-login ka lang, pumunta sa iyong profile at i-update ang iyong disbursement account. Para sa GSIS, maaari itong gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch app or sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang branch o service desk. At huwag kalimutang tingnan ang iyong humid card. Alam mo ba na ang iyong humid card ay maaari ding gumana bilang ATM card? Direkta na ang iyong pensyon o benepisyo ay maload dito. Ngunit para gumana ito ng maayos, kailangan mong makatala at mapatunayan na active ang iyong humid sa iyong pinakamalapit na SSS branch. Maraming miyembro ang hindi alam na ang kanilang humid ay maaaring magamit bilang pangunahing disbursement account. At ayun pa lang na maganda ang panahon para suriin kung gusto mong gumamit nito bilang iyong pangunahing payment channel, lalo na kung nakatira ka sa lugar na hindi masyadong malapit sa mga bangko. Ang SSS nga ay naglunsad na rin ng pakikipagtulungan sa East West Rural Bank para ma-issue ang My SSS card sa mga miyembro sa mga unbanked areas. Isang malaking hakbang para sa mas malawak na financial inclusion sa buong Pilipinas. Ngayon, ang ikatlong bagay na dapat gawin bago mag-Abril at ito ay para sa mga aktibong miyembro ng SSS na self-employed voluntary members o OFWs ay ang tiyaking updated at tuloy-tuloy ang iyong contributions. Napakahalaga nito. Maraming tao ang hindi alam na kapag nagvoluntaryo kang mag-contribute sa SSS at huminto ka ng kahit isang buwan, hindi na maaaring mag-retroactive payment para sa napalampas na buwang iyon. Wala nang paraan para bayaran ang nakalipas na contributions bilang voluntary member. Ibig sabihin, kapag may gap sa iyong contribution record, iyon ay permanenteng gap na. At ang gap na yon ay may direktang epekto sa halaga ng iyong pensyon o benepisyo sa hinaharap. Kaya kung meron kang napalampas na contribution no, sa nakaraang mga buwan, ang tanging magagawa mo na ngayon ay tiyakin na mula ngayon ay hindi ka na muli maliliban. Para sa mga employer naman, lalo na para sa mga small business owners at mga tanggapan na may mga empleyado, ang deadline ng pagbabayad ng SSS contributions ay ang huling araw ng buwan kasunod ng applicable month. Kaya kung ang contributions ng iyong mga empleyado ay para sa Marso, ang deadline ng pagbabayad ay ang huling araw ng Abril. Huwag hayaang dumaan ang buwang ito nang hindi mo pa naisa sa gawa ito. Ang penalty para sa late remittance ay 30 bawat buwan ng overdue amount. At hindi ito biro kung marami kang empleyado at maraming buwan na ang lumipas na hindi pa nababayaran. Nagsimula rin ang SSS ng kanilang Run After Contribution Evaders o RACE program nationwide. Kaya hindi na biro ang pagiging delinquent employer pagdating sa SSS contributions. Mas mabuting tiyaking naka-compliant ka na bago pa man kumatok sa pintuan mo. At para sa mga employed na miyembro, ang mga rank and file employee sa private sector, kahit hindi ikaw mismo ang nagbabayad ng contributions, ginagawa yon ng iyong employer. Responsibilidad mo pa rin na suriin kung talagang nire-remit ng iyong employer ang iyong SSS contributions. Paano mo malalaman? Mag-login sa My SSS portal, pumunta sa contribution records at tingnan kung may mga gaps o hindi na post na contributions. Mas mabuting malaman mo ito ngayon kaysa sa oras na mag-apply ka na ng benepisyo at malaman mo pa lang na may kulang sa iyong records. Ito naman ang ika-4 na bagay at para sa marami ay ito ang pinaka-exciting na bahagi, ang pag-apply o pag-renew ng SSS loan, GSIS loan o ang pag-explore ng bagong mga loan programs na available na yon. Para sa mga miyembro ng SSS, available pa rin ang Emergency Loan Program hanggang Disyembre 9, 2026 o hanggang matapos ang Calamity Declaration.
Ito ay espesyal na loan para sa mga miyembro na naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, inilunsad din ng SSS ang isang bagong microloan program na may 15 hanggang 90 araw na termino at 8% annual interest rate na nagbibigay ng mas abot kayang alternatibo sa mga mabibilis na pautang sa labas na kadalasang may mataas na interes. Napakagandang balita ito para sa mga miyembro na kailangan ng mabilis na cash para sa maikling panahon nang hindi nire-resort sa mga 56 o iba pang predatory lending. Para sa mga miyembro ng GS, iba't ibang uri ng loan ang available mula sa emergency loan, policy loan, consolidated loan, hanggang sa multi-purpose loan. Kung mayroon kang kasalukuyang loan, baka oras na ring suriin kung kailangan mong i-restructure o i-consolidate para mas mababaan ang iyong buwan ng bayad. At para sa mga government employees na may natitira pang loan eligibility, maaaring ngayon na ang magandang panahon para gamitin ito kung talagang kailangan. Lalo na bago pa magsimula ang mas mataas na gasto sa susunod na buwan. Hindi rin kailangan pang pumunta pa sa opisina ng GSIS para mag-apply ng loan. Sa pamamagitan ng GSIS Member Online Services Portal o ng GSIS Touch App, maaari mong simulan ang proseso mula sa iyong teleponyo o computer. Napakahalaga rin na malaman mo ang mga bagong programa at benepisyo na darating sa 2026. Ayon sa SSS, ang Tranche 2 ng kanilang pension reform program ay darating na ayong Setyembre 2026 na nagbibigay ng 10% dagdag sa retirement at disability pensions at 5% para sa survivor pensions. Ito ay makakaapekto sa higit sa 3.8 milyong pensyonero. Wala itong karagdagang contribution na hinihini sa mga miyembro. Tumaas lang ang benepisyo, hindi ang bayad. Pero para matanggap mo ang mas mataas na pensyon na ito, kailangan mong tiyakin na up-to-date ang lahat ng iyong records at compliant ka sa lahat ng requirements. Kabilang na ang ACOP, ang updated bank information at ang tamang pagpapatala ng iyong mga beneficiaries. Nabanggit namin ang mga beneficiaries at ito ay isa pang bagay na kailangan mong suriin ngayon din. Ilang ang taon na lumipas mula ng huling beses mong i-update ang iyong mga beneficiary records, baka nagbago na ang iyong sitwasyon. May namatay na sa iyong pamilya, may ipinanganak na bagong miyembro, naghiwalay kayo ng iyong asawa o nagpalit ng tirahan ang iyong mga anak. Lahat ng pagbabagong ito ay kailangan mong i-reflect sa iyong SSS o GSIS records. Kapag dumating ang panahon na kailangan ng iyong mga mahal sa buhay na mag-claim ng iyong mga benepisyo at sana ay malayo pa ang araw na iyon. Ang tamang beneficiary records ang magtatakda kung mabilis at maayos ang proseso o kung ito ay magiging isang mahabang pakikipaglaban sa bureaucracy. Huwag hayaan ang iyong pamilya na dumaan sa dagdag na stress sa panahon ng pagdadalamhati dahil hindi mo na-update ang iyong records. Para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at mga miyembro ng GSIS, may isa pang bagay na dapat suriin ang iyong service record. Tiyakin na ang lahat ng iyong taon ng serbisyo sa gobyerno ay naitala ng tama at na-verify. Ang iyong pensyon sa GSIS ay kinakalkulatay sa iyong pinakamataas na sweldo sa huling 3 taon ng iyong serbisyo o ang average monthly compensation alinman ang mas mataas. Kung may mali sa iyong service record, may kulang na taon, mali ang sahod na nakalista, direkta itong makakaapekto sa halaga ng iyong pensyon at mas madaling itama ang mga error ngayon kaysa sa oras na malapit ka ng mag-retire at nalaman mo na lang na may kulang sa iyong records. Para sa mga OFW na miyembro ng SS at marami kayong nagtatrabaho sa gitnang silangan sa Europa, sa Amerika, sa iba't ibang sulok ng mundo, may magandang balita para sa inyo. Nitong Marso 26, 2026, kinumpirma ng SSS President Robert Joseph Declaro na ang My SSS Portal ay ganap na accessible kahit sa mga lugar na may kaguluhan sa rehiyon. Hindi na kailangang bumalik sa Pilipinas para ayusin ang iyong SSS affairs. Lahat ay maaaring gawin online. Plano rin ng SS na mabukas ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau sa 2026. Kaya lalong magiging accessible ang mga serbisyo para sa ating mga kababayang OFW. Pero maging proactive. Huwag hintayin na bukas ang branch sa iyong lungsod bago ka kumilos. Gamitin na ang online tools na available ngayon.
Sa lahat ng nabanggit natin, ang ASOP o APAR compliance, ang pag-update ng bank at beneficiary information, ang pagtitiyak na updated ang contributions, at ang pag-explore ng mga loan programs. Lahat ay may isang tema, huwag magantay. Ang SSS at GS ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang mga serbisyo, patuloy na naglulunsad ng mga bagong programa, at patuloy na nagtatayo ng mas maraming paraan para matulungan ang bawat miyembro. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na yon ng pamahalaan ay walang silbi kung hindi natin gagamitin ang mga tool na ibinibigay nila sa atin. Ang iyong SSS o GSIS account ay hindi isang buwis na obligadong babayaran at tapos na. Ito ay isang investment, isang safety net, isang pangako ng lipunan sa bawat isa sa ating mga manggagawa at lingkod bayan na kapag dumating ang panahon ng pangangailangan, may tutulong sa inyo. Kaya bago matulog ngayong gabi, gawin ang isa sa mga ito. I-log in sa My SSS portal or sa GSIS Touch app. Tingnan ang iyong contribution records. Suriin ang iyong beneficiary information. Alamin kung kailangan mo ng mag-AOP o APER compliance. I-check ang iyong bank account details. At kung may mga katanungan ka, huwag mahiyang tumawag sa SSS Hotline 1455 o makipag-ugnayan sa kanilang opisyal na mga social media channels sa ilalim ng MySSPH handle, Facebook, Instagram at YouTube. Para sa GSIS, maaari kang makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng kanilang contact center, ang GSIS Appointment Body para sa virtual appointments o ang GSIS Touch app na available 247. Ang isang minuto ng aksyon na yon ay maaaring makatipid ng maraming oras ng abala bukas. At higit sa lahat, ang isang maling hakbang o ang hakbang na yun ay maaaring magkwentang daan-daang libo o milyon-milyong piso sa mga benepisyong hindi mo matatanggap sa hinaharap. Hindi ito pagpapalaki ng problema. Ito ang katotohanan. Ang mga benepisyo ng SSS at GSIS ay hindi automatikong darating sa iyong pintuan nang walang kahit anong aksyon mula sa iyong panig. Kailangan mong makipagtulungan sa sistema, sundin ang mga proseso at manatiling informed tungkol sa mga pagbabago at deadline. At ayon na naalam mo na ang lahat ng ito, wala ka ng dahilan para maantala pa, gawin mo na ngayon. Para sa iyong kinabukasan, para sa iyong pamilya, para sa iyong sarili.